Naging Muslim na naman siya. Maya-maya, maging Kristiyano naman yan. Ha ha ha. Okay. Paliwanag ko sa'yo Kaya ako nagkakaganyan dahil yan sa inyong mga basher. Gustong gusto kong magbago. Gusto kong maging Muslim. Gusto kong maging itama ko yung mga mali ko. Pero sa mga pinapakita nyo sa akin sa comment, grabe kayo. Sobrang sakit ng mga sinasabi nyo sa akin. Diba? Sa totoo lang, nahihirapan na ako magbago sa sarili ko. Kasi kahit anong pag-i-job ko, inuhusgahan mo pa rin ako. Wala ganyan kayo. Kaya nga, ginagawa ko ngayon sa content ko, nimimix ko. Kasi, pag nag-i-job ako, ang dami niyong sinasabing masasakit sa akin. Pag hindi naman ako nag-i-hijab, ganun din. Binabash niyo ako. Saan ko nalulugar yung sarili ko? Ang hirap talaga, promise. Sa bagay, hindi ko naman kayo masisisi kasi ganyan yung tingin niyo sa akin Promise, gusto magbago. Pero pinapakita niyo sa akin sa comment, nawawalaan ako ng gana. Kaya kung ano man yung makita niyo sa akin, hindi ko na yung kasalanan. Kasalanan yung mga basher. Kasi kahit nag-i-job ako, binabash niyo ako. Wala ganun talaga Masama yung tingin niyo sa akin. Hindi niyo naman ako kilala. Hindi niyo kilala yung pag-uugali ko, buong pagkatao ko. Pinagsasabihan niyo na ako ng masasakit na salita. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit naging mix yung content ko. Pinapakita ko sa inyo na nagbabago ako pero wala, inusgahan niyo pa rin ako. Pero sige lang, dyan kayo Ganyan tingin niyo sa akin. Kaya wala na akong magawa. Ngayon guys, narinig na natin yung sinabi ni Ate Rina. Ngayon, payo ko naman ito sa mga basher niya. Payo ko naman ito sa mga Muslim, Maranao, Maguindanao, o ano pang mga tribes dyan na nagbabasakay Ate Rina. Ngayon guys, kung totoong Muslim kayo at kung totoong Maranao kayo at nasa puso nyo ang pagiging Muslim, sumusunod kayo sa yapak ng ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat marunong kayong pumayo, marunong kayong magbigay ng advice. For example, si Ate Rina ay gumagawa ng mga lahat ng gawaing hindi ka nais-nais. Hindi pwedeng labag sa Islam, labag sa Muslim, labag sa kanilang tribes na Maguindanao. So, kailangan mga kapatid, payuhan natin ito ng mas malinaw. Yung pag-deliver pa, maganda ang deliver para sa kanya. For example, gumawa siya ng mali, sobrang labag sa Islam. Hindi ka nais-nais na gawain para sa Islam. So ang kailangan lang natin dito na ipayo sa kanya ay magandang advice, magandang pananalita para mahila natin siya patungo sa ating pananampalataya.
mahila natin siya patungo sa ating pananampalatayang Islam. Oo. Kasi ang relihiyon niya, sinabi naman niya, ang relihiyon niya ay ang Islam. Oo. So, hindi daw siya Muslim sa ngayon kasi nga daw hindi pa siya handa para mag-Muslim. So ngayon, sinabi rin niya, kaya niya ginagawa yung lahat ng gawain na gawaing Christian, like panunuot ng damit, mga siksi yung mga panunuot niya, yung pagtatakip niya ng aura, hindi natatakpan yung kanyang aura, hindi naghihijab. So alam natin lahat na yun ay mali, at alam din naman niya sa sarili niya na yun ay mali, at alam niya na labag sa Islam yun. Kaya nga po sinasabi niya na siya ay hindi siya Muslim, siya ay Maguindanao lamang, at hindi po siya kumakain ng baboy kasi daw Maguindanao siya, at ang relihiyon daw niya ay ang Islam. Ang Panginoon daw niya ay ang Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon sabi niya, ginagawa ko yung mixed content dito sa TikTok, all social media, lahat ng social media niya, kasi nga daw dahil nga daw sa mga bibig ng mga basher niya, iba't ibang tribes na nagbabasa sa kanya, Maguindanao, Tausug, Maranao, Iyakan, kahit anumang tribes dyan na ang pananampalataya ay ang Islam. Totoo naman ang mga sinasabi natin na siya ay mali. Lahat ng ginagawa niya ay puro mali. So, ang sabi pa nga niya, kaya hindi ako, at sabi niya na sinusubukan ko, sabi niya, magbago. Pero kahit anong pagsuot ko ng hijab ay sinasabi niyo pa rin ako ay mali. Doon naman may sagot naman tayo doon, pero pinaka-importante rito ay yung pagbigay natin sa kanya ng napakagandang advice, napakagandang salita para maramdaman niya ang totoong pagmamahal sa Islam, para maramdaman niya, pumasok sa isip at puso niya na maganda pala ang Islam. Kasi nga ang Islam, kung magkamali ka, hindi ka naman papagalitan, kasi ang Islam naman talaga, pag nagkamali yung kapatid mong Muslim o kapatid mong nananampalataya sa Islam, magbigay ka ng advice o payo na napakaganda na siya ay nagkamali. Huwag tayong agad-agad mag-judge sa isang tao na hindi naman natin ito hawak ang kanyang buhay. Kasi kung hindi rin naman niya babaguhin yung sarili niya, wala tayong magagawa. So pinaka-importante talaga mga idol, mga kapatid, is bigyan natin siya ng respeto. Kung hindi naman niya binigyan ng respeto ang Islam, pinakakailangan dyan mga kapatid is payuhan natin siya na siya ay nagkamali. Yung pag-deliver ba, doon tayo nagkamali sa pag-deliver sa kanya na siya ay nagkamali. So sana maintindihan nyo yung aking ginawang reaksyon sa kanyang sinasabi. So yun lang yung ating masasabi mga kapatid, mga kaibigan, sa pananampalataya Islam, sa aking mga ka-tribes dyan na Maranao, lahat ng Maranao dyan, at lahat ng Maguindanao, Tausug, Iranon, kahit ano pang tribes na ang pananampalataya ay ang Islam. Magbigay po tayo ng napakagandang advice sa isang taong nagkamali. Huwag po tayong magbibigay o magbibitaw ng salita na mas masasaktan ang isang tao. Kasi pag ito ang ginagawa natin na salita, nagsasabi tayo ng kung anong-anong pag-judge sa isang tao, maaaring maisip ng isang tao na ito palang relihiyon na binibigay niyo sa akin, o
sinasabi niyong dito ako pupunta sa relihiyon na ito is napakasama pala ito. Kasi nga, dapat sa Islam talaga is pag man nagkamali yung kapatid mong Muslim o kapatid mong nananampalataya sa Islam, papayuhan mo ng napakagandang salita upang maunawaan niya yung kanyang pagkakamali. O pangalawa dyan, ipanalangin natin, ipagduaan natin sa lahat ng ating mga sala. Pag after natin magsala, ipagduaan natin yung ating kapatid, ating kababayan na siya ay nagkamali, ipagduaan natin yan sa Allah. So yun po mga kaibigan, mga kapatid, yung talagang sumusunod sa Islam. Nagbibigay po siya ng napakagandang ugali sa kahit anuman, kapwa-tao, mapa-Christian, mapa-Muslim, kahit anong tribes, kahit anong relihiyon, ay kailangan nagbibigay po tayo ng napakagandang ugali. So yun lang po yung ating masasabi ngayon. Sana po naunawaan nyo sa ating mga kababayan dyan, mga kapatid, mga ka-tribes na Maranao. Sana naunawaan nyo yung ating pagbigay ng reaksyon sa video ni Ate Rina. Hanggang dito na lang tayo. Babatiin ko kayo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace out.